National Chairman po ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. Sa usapin po ng una, ano ang kanilang obserbasyon sa nangyari pong pagdinig just recently? Sa usapin pa rin po ng rice smuggling at ang matagal na pong racket sa paggamit ng mga kooperatiba para po sa modus ng ilang pong mga negosyante ng bigas. I have nothing to do with this camp. Alas 8:30. Good morning! Magandang umaga po sa inyo, Kapaeng Mariano. Good morning! Magandang umaga, Ted. Magandang umaga po sa inyong mga lahat ng mga tagapakinig at sambayan ng Pilipino po. Opo, Kapaeng, kung kayo po'y nagmasid nung hearing ng Senado, palagay ko po, baka umiyak kayo dahil sa ang laging binabanggit, nakakaawa naman ang mga magbubukid. Ay, opo nga, dahil lagi pong biktima yung magbubukid. Kahit po yung patakaran ng rice importation, kahit yung lumalalang problema ng rice smuggling. Pero dapat pong surulin kung sino yung saan talaga mauugat yung problema ng paglala ng rice smuggling partikular sa ating bansa. At ito ay walang ibang pinagmumulan, kundi mismo yung mga usaping pampatakaran. Lumalabas po kahit po dun sa aming sinagawang mga pag-aaral, lumalapot nagsimula yung problema ng smuggling nang ipatupad na yung patakarang deregulasyon at liberalisasyon sa importasyon ng bigas, na kung saan ay nagagamit nga ng mga tiwali at mga kurap at mapagsamantalang mga pribadong tao at grupo sa pangalan ng magsasaka, ginagamit yung mga magsasaka para lang maisagawa yung kanilang inding gawain na magpasok ng bigas sa ating bansa, na sinusuhaya naman ng patakaran ng gobyerno ng deregulasyon at liberalization policy at kawalan ng sapat na subsidyo sa produksyon, kung kaya't hindi makaalis yung ating produksyong ng paret bigas sa ating bansa at hindi makaahon hanggang sa tunay na self-sufficiency. O nga po, so Kapaeng po, atin po itong himayin po ang inyong sinabi po ngayon pa lang. Opo, Ted. Okay, dalawang bagay po ito, no? Yung pong pinasok ng bansang Pilipinas na kasunduan sa World Trade Organization. Opo. Ito ho yung, we will simplify ito na ho, Kapaeng, ha? Na tayo po lumagda dito na may takdang panahon na liberalized na ang importasyon ng bigas. Okay. Opo. Ngayon, ang main issue ngayon na sa akin nga pong palagay din eventually ay dapat pong husgahan ng Supreme Court kasi doon po yan dadating din Kung, di ba, kung... Pwede pong umabot sa Supreme Court. Opo. Ano ba talaga ang rehimen ngayon? Tayo ho ba ay nandoon pa rin po sa quantitative restriction na pwede ka pa lamang, pwede kang mag-import pero hihingi ka ng permit sa NFA, at magbabayad ka ng karampatang buwis? Or wala na po ngayon yun, hindi mo na kinakailangan pa ng permiso, basta pa nag-import ka, sumobra ka sa kota, may porsyento ng karagdagang buwis. Pag nasa kota ka, ito ang porsyento, 40%. Kapag nasa kota ka, 50% ng buwis mo kapag sumobra ka. Ito ho yung total liberalization. Yan ngayon ang debate. May mga rice traders po, Kapaeng, na nagsasabi, hindi na kami kukuha ng permit sa inyo dahil ang sinasaad ng kasunduang ito at ng Republic Act tungkol dito, natapos na ang mga permit na yan. Kami lamang ay magbabayad ng karampatang buwis, legal na kami. Ang sabi ng NFA, hindi, bayad kayo ng tongpats, bayad kayo ng, kuha kayo ng permit sa amin. Kuha kayo ng permit sa amin. So, ito po yung debate ngayon, kaya may mga TR, may mga injunction, di ho ba, Kapaeng, ano po? So, sa inyo pong pananaw, Kapaeng, dapat bang reviewin itong ating pinasok pong kasunduan ito? Dapat lang, Ted, na reviewin. Alam po ninyo, yung pong talagang matibay na proteksyon sa ating lokal na industriya ng paret bigas sa bansa na pangunahing pagkain butil ng ating mamamayan ay niripil at tinanggal noong tayo ay pumasok sa mga kasunduan at maging miyembro ng GATT at maging miyembro ng World Trade Organization. Ano po yung isang tinutukoy kong mahalaga? Yung pertinent provision, Ted,
nung Magna Carta for Small Farmers. Ano ang sinasabi ng pertinent provision doon? Ang sinasabi doon ay ganito, importation of agricultural products that are produced locally in sufficient quantity shall not be allowed. Yan po ay nirepeal ng Republic Act 8178, yung Agricultural Tariffication Act. Except, ang minintain na QR ay yung sa rice. Bagamat minintain yung QR sa rice, nagbigay naman ng konsesyon doon. Ang commitment ng Pilipinas, yung minimum access volume. Ibig sabihin, yung halimbawa, 350,000 metric tons, yun ang MAB. Sa ngayon, ng commitment ng Pilipinas, yun minimum na pwedeng i-access ng rice exporting countries o member countries ng WTO. Ibig sabihin, may patakaran pa ang gobyerno nga, lalo na nung panahon ni DMA na pinagpapatuloy ng gobyerno ng Noynoy Aquino ngayon, yung rice importation policy. Okay. Kaya nga, may nagsasabi, parang walang bisa yung effect, yung quantitative restriction on rice dahil may patakaran ng gobyerno ng rice importation na umabot nga ng 2.4 million metric tons noong 2010 at ngayon umaakyat na naman sa halos 700,000 metric tons. Sabi nila nung gobyernong Noynoy Aquino, nila Secretary Pro sa Alcala, Administrator Calayag, minimum access volume lang natin 350. Pero 187,000 yung share ng gobyerno doon, so to government, pero gano'ng pinasok? 205,700 metric tons. So ibig sabihin dyan, may binigay na rin ng konsesyon ang Philippine government kahit doon sa importasyon ng bigas. Dahil binigay yung minimum access volume. Pwedeng pataas ng pataas yung minimum access volume na yan hanggat hinihingi yan dito sa ongoing negotiation. Kung ng gobyerno na gusto ay i-retain nga yung QR. Doon sa nakaraang hearing, no 22, nireiterate ni Secretary Pro Alcala na ang policy daw ay i-maintain yung quantitative restriction on rice imports hanggang 2017. May sariling interpretasyon itong mga nagpapasok ng bigas sa atin, either tawagin nating malalaking importers, financier, importasyon ng bigas, o yung tinataguri ang mga smuggler na kinukuston ngayon sa pagdinig sa Senado. Yung kanilang interpretasyon nga na as of June 2012, dapat daw lifted na ang QR on rice dahil miyembro tayo at ikinumit ng Pilipinas yung na certain period of time, yung extended period ay dapat lifted na raw. Alam mo, Ted, yung interpretasyon na yon, ang tanong ko nga, mauunahan mo ba yung malalaking rice exporting countries na miyembro ng WTO sa interpretasyon, lalo na Estados Unidos, na pwedeng na maghabla sa World Trade Organization kung may nagagawa ng paglabag sa commitment o sa agreement ang Philippine government? Ang pagkakaalam ko, wala pang sino mang rice exporting country na naghain ng habla sa Philippine government, sa World Trade, yung WTO Dispute Settlement Body, kaugnay ng paglabag. Interpretasyon yan ng mga grupo na para gamit nilang illegal argument nila. Alam mo, pagka hindi nasabat o nasa kote ng custom, yung pinasok na bigas sa bansa, di lusot na lusot. Pagka nasa kote, anong gagawin? Or the auction off, di ba? Pagka hindi pa, legal recourse. Yan yung legal recourse, yung interpretasyon nila. Kung hindi man technical smuggling, yung dadaan sa legal na proseso, merong dami organizations o cooperatives, sila ang financier sa likod. Kaya napupunta rin sa kanila ang bulto ng inaangkat na bigas. So, kailangan ripasuhin at sa tingin po ng kilusang magbukid ng Pilipinas, hindi po nakabuti. Bagkos nakapinsalang lalo sa industriya natin ng palit bigas sa bansa, sa agriculture sector, yung pagpasok natin sa General Agreements on Tariffs and Trade at pagiging miyembro natin ng World Trade Organization na siya pong nagpapalala ngayon ng problema na yan, ng smuggling, dahil pag may bigas po sa daungan o sa loob ng barko, hawak ng pribadong sektor, sasabihin nila, ito ang legal papers namin, legal documents. Pero kung sulumenting ang gobyerno lang through the NFA ang nag-aangkat at walang ibang nag-aangkat, kung talagang may actual shortage
nakakulangan natin ng pagkain butil sa bansa, pwede mo nang pag may bigas na hawak ng pribadong sektor, pwede mo nang isis o sakotehin o kaya naman kumpiskahin. Okay. So, medyo nga po, no, para ho sa ating mga suki po, Kapaeng, technical po kasi ito, no, itong usapin na ito ng mga panuntunan, yung mga pinasok natin trade agreements sa ibang mga bansa, no ho. Pero kung if we will simplify the issue po, Kapaeng, number one, kaya ho tayo dito dihado dahil tayo po ay rice importing country. That's one. No? Opo. Because if we are a rice exporting Opo, sir. country, pabor sa atin to. Di ba? Tayo po kasi rice importing, di ba? Rice importing country. That is the main problem. Ngayon, Yun ang main problem, Opo, yung nga po. Kasi Ted, alam mo sa kasunduan sa World Trade Organization, makikinabang lang ng isang bansang kaanib niyan kung meron kang access sa merkado ng ibang mga bansang kaanib ng WTO. Kung net importing country ang Pilipinas, anong access privilege mo? Anong benepisyo mo? Dahil net importing country hindi na nga lang simple net importing country, Ted. Noong 2010, tayong number one, ang Pilipinas ang number one rice importing country noon. Ang pinakamalaking nag-angkat ng bigas sa buong mundo.